Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ah, 31 ng Hulyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:21 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Direct po dito sa Los Angeles, California. Patungkol po dito sa sinabi ni Sarah na kaya nang mag-hire ng hired killer at ang bayad lang ay 5,000 para pumatay. Patungkol po doon sa yung kung may mistress ang asawa niya. Ibig sabihin kung may kabit. Yun po. Ay ako hindi naman na ako nanonood o hindi ako tumatagal na nanonood ng mga tao na ganyan. Ay pero pinanood ko at kinuha ko lang yung kasi nagtataka ako bakit siya mag-hire. Kinuha ko lang yung buod. Bakit siya mag-hire? Ang reason pala ay kung may mistress yung asawa niya, kaya niya mag-hire ng siguro yung riding in tandem tapos ipapapatay niya yung mistress sa halagang 5,000. Ngayon ay nakakabahala po ito eh. Kaya ang title ko po dito ay nakakabahala 5,000 pesos bayad sa hard killer ni Sara Duterte. Nakakabahala po yan. At yan ang ipapaliwanag ko nung narinig ko yan ay hindi ko naman narinig ng buo eh. Naging interesado na ako. Bakit niya sinabi yun? Ayun pala. Hindi ko alam kung may nagtanong o mayroong... kasi nga hindi ako tumatagal dyan sa panonood na ganyan eh. Basta alam ko na yung gusto kong talakayin, yung 5,000 at bayad sa hired killer, tapos na yun. Pero kailangan pa titignan ko bakit siya mag-hire. Ayun pala. Nung napansin ko na sinasabi niya ata na kung may mistress o may mga kabit o may gustong pumatol sa kanyang asawa ay madali lang yan. Mag-hire lang siya ng hired killer sa halagang 5,000. Ay sige, talakayin po natin. Ako po kasi wala po akong sinasayang na oras dito eh. Opo. Ako ay ayaw kong makinig dun sa mga salita sa YouTube na ang tagal na tapos hindi sinasabi ano yung ipapaliwanag, hindi sinasabi ano ang title o ano ba ang layunin niya. Kanina nga may pinapanood ako pinatay ko na kasi nga naiinis ako. Opo, kasi salita, hindi naman sinasabi ano yung topic niya. Ngayon ay, alam niyo po mga kababayan, mga minamahal, itong topic ko ngayon, halos hindi na ito ang laman ng aking isipan. Ang laman ng aking isipan ngayon ay doon sa magandang topic ngayon sa YouTube, bakit hindi sinabi ni Jesus Christ na siya ay Diyos? Yung po magandang topic ngayon ay gusto ko sanang talakayin po ay sa kwan na lang siguro sa ibang araw kasi hindi sinasagutan o hindi nasasagutan. Ngayon may tumatalakay, ayun nga kanina ay tinatalakay niya, hindi naman niya sinasabi. Kaya pinatay ko na. Ngayon yung kaisipan ko na andun. Kaya kung yun ang tatalakayin ko,
ay talagang grabe talaga. Bakit hindi sinabi ni Jesus Christ na siya ay Diyos o ako ang Diyos o ako yung Diyos? Hindi niya sinabi. At wala akong nakita na nagrarason. Wala eh. Pero sinasagutan ko na doon sa YouTube, pero pahapyaw lang kasi kailangan ko mag-discuss akong mga 15 minutes eh. Opo, hindi pwede kasi yung isusulat lang eh, hindi makuha ang lahat eh. Ngayon, kung nag-discuss ako ng mga 10 to 15 minutes, okay yan. Pero balikan natin ito, ano. Ayaw ko na nga sana ito dahil walang kwenta ito eh. Pero sige, talakayin natin. Bakit nakakabahala? Bakit nakakabahala yung ganyan na taong gobyerno siya ay lalo na ganyan ay vice president siya, hindi ba? May kontak pala siya ng mga mamamatay tao talaga. At ang nakakabahala po dito, yung halaga. Yung halaga ng buhay ng tao, 5,000 na lang. Sabagay, hindi natin masisiyan kasi nga may mga tao talaga na wala nang makain. May mga tao talaga na yung walang alam sa salita ng Diyos. Kaya ganyan. O may mga tao talaga na yan ang ikinabubuhay. Kaya ganyan. Pero napakadelikado po yan. Kahit na nga mayor ka lang eh, kahit na mayor, dapat hindi ka magsalita ng ganyan eh. Opo. Ikikwento ko lang po sa inyo mga 30 years ago, doon sa bayan namin, mayroong ganyan eh. Mayroong ganyan na yung ex-army kasi, ex-army, nag-awol ata o na-discharge. Ngayon, ay ito yung lolo namin sa tuhod, magkapatid. Kaya, pinsan ko rin ito na malayo. Lolo namin sa tuhod, magkapatid. Hindi lolo sa tuhod mga lolo namin sa tuhod. Oo. Malayo na rin talaga kasi nga yung kung iisa yung lolo nyo sa tuhod, okay pa yan eh. Okay pa yan eh. Pero yun ay magkapatid lang eh. Yung lolo namin sa tuhod. Ito, na-involve sa riding in tandem. Alam nyo po ang ginawa nung mayor namin. Magaling yung mayor namin eh. Pinuntahan niya eh. Kinausap niya na, uy, wag kang ganyan. Aywan ko lang kung pinsan niya o kakilala niya yung nanay o tatay. Pero pinuntahan niya. Noon, ang bayad pa noon, 10,000. Pero malaki na yun. Sinabihan niya, kung kailangan mo kanya ang pira, ay lumapit ka kanya sa akin. Tutulungan kita o trabaho, ganyan. Pero wag kang ma-involve dyan. Simula noon ay hindi ko na narinig eh. Yung tao ay siguro sinunod niya yung mayor. Magaling yung mayor sa amin eh. Pag mayroong bago, may tao na bago, yung estranghero o isang linggo na, kinukuha niya ang pangalan eh. At biniverify niya saan nang galing. Ganun. Kasi nga ay peace and order eh. Hindi mo alam kung nagtatago na yan, nakapatay o nang hold up o nang rape. Kinukuha niya at biniverify niya kung saan talaga galing, kung saang baryo. Tinatawagan niya. O biniverify ng pulis. Ganun po yan. Basta may nakita siya na estranghero. Ganun. Lalo na kung medyo grupo. Pinapasurveillance na niya yan sa baryo captain. Ganun po yung mayor namin. At yung
Yung nga, yung pag may nabalitaan siyang ganyan na nai-involve na taga sa amin sa riding in tandem, ay pinupuntahan niya, kinakausap niya na huwag kayong gagawa niyan. O lalo na kung dito nyo gawin yan, ay hindi pwede yan. O tutulungan na lang kayo ng gobyerno. O ayun nga, no? Ngayon, kabaliktaran ito kay Sarah. Si Sarah ay, bagamat kilala niya, ay aywan lang natin kung bakit niya sinabi yan. Hindi ba? Nakakabahala po yan. Kasi nga, ay 5,000 pesos. Hindi ba? 5,000 pesos. Kung ikukumpara ko po yung 20 to 30 years ago, yung 10,000 pesos, ay baka ngayon ay 100,000 pesos na yun eh. Yung bayad doon sa riding in tandem, binabayaran yun eh kasi may motor eh, may baril. At dalawa yun, hindi ba? Isa yung nagmamaniho, isa yung nakaangkas. O, ang bayad daw noon ha, balita ko ay 10,000. Yung nga, yung sinasabi ko sa inyo na pinsang ko, dahil yung lulo namin, magkapatid, lulo namin sa tuhod. Oh, hindi ba? Pero kinausap ng mayor namin, wag kayong gagawa niyan, sabi niya. Lalo na dito sa area, kahit na sa kalapit bahay, sa kalapit bayan, minomonitor din ng mayor namin. Pati yung nagpapalipat-lipat ng tirahan, minomonitor niya yan. Yung mga estranghero, kasi lumilipat lang kung minsan ng bayan yan eh. Kung nakagawa ng krimen, magpapanggap na naman, hindi ba? O, kunyari, mabait na tao, hindi ba? O, ay, ganun eh. Ganun talaga eh. Ngayon, ito nga kung may mistress daw ang kanyang asawa, pwede daw siyang umupa ng hired killer sa halagang 5,000 pesos. Ay nakakabahala po talaga. Ang ibig sabihin niyan ay customs na yan o yung tradition na yan, tradition na nila. Hindi ba? At yun nga, napakababa ng bayad. At yun nga, pumapatol yan na papatay lang. Palagay ko walang aral ng Diyos. Opo. O palagay ko, hindi niya alam ang consequences kung pumatay ng tao. Opo. O ano ang yung palatuntunan ng Diyos diyan, hindi nila alam. At yan nga ang babanggitin ko dito, mga kababayan, mga minamahal. Okay, ay kung ganyan sa lugar nila, o yan ang nakagisnan nila, o yan ang nakita nila, ay bali wala na sa kanila yan. Pero hindi naman nagbabago po ang palatuntunan ng Diyos o ang utos ng Diyos, hindi nagbabago. O kung ano yung paggawa ng mabuti at masama, hindi po nagbabago yan sa paningin ng Diyos. Ayan po bakit niya sasabihin niya 5,000 lang, hindi ba? Papatay na yung mga kakilala niya o yung mga hired killer na aywan ko kung taga saan yan, taga dyan siguro sa kanila. Nakakabahala po yan. At saka isa pa, kaya nga ako ayaw kong i-discuss yan eh, kasi kung narinig ng iba, although na parang ini-encourage sila, pero ako, ang iniisip ko ngayon dito ay sasabihin ko kung ano yung palatuntunan ng Diyos. Ayan po, kaya ko sinasabi o kaya ko dinidiscuss ito para at least mayroong takot o may pagkatakot sa Diyos o sa palatuntunan ng Diyos o yung sakwan sa mga mangyayari sa hinaharap kung nai-involve ka dyan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom eh. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung wala kasing takot, wala kang wisdom eh. At sigurado po yan kasi sinabi ng Diyos eh,
The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ngayon, kung wala kang wisdom, ay talagang mai-involve ka dyan. Hindi ba? Ayan po, ano? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Oh. Ay, kaya nga ito, dalawa lang po itong verse na gusto kong i-share sa inyo. Ano? Sa Genesis 9 verse 6. Remember, Genesis pa lang ito yung wala pa dito yung huwag kang mag-murder kasi ibinigay lang yan kay Moses. Pero bago kay Moses, mayroon na Mayroon na. Pero nga, hindi siguro isinulat. Yung kay Moses talagang isinulat Kasi mga pilosopo nga ang mga tao po Mga pilosopo. Kaya isinulat na siguro. Kasi hinahanapan siguro si Moses ng black and white. Kailangan nakasulat. Ay ayun, isinulat sa tipak na bato, hindi ba? Sa tapyas na bato, isinulat nila yung 10 Commandments. Ngayon pero mayroon ng palatuntunan na ganyan ang Diyos. Opo, sa Genesis pa, nung nilalang ng Diyos ang tao. Mayroon ng ganyan. Sige Genesis 9:6, whoever shed man's blood, by man his blood shall be shed. For in the image of God, He made man. Ayan po. Kung sino daw ang pumatay ng tao, ay papatayin din siya. Ayan po, no? O kung pinaduguan niya yung tao, ay paduduguan din siya. Pero ito ay patay po ito sa pagpatay po ito Whoever shed man's blood, by man his blood shall be shed. Shed, ano? For in the image, yun po ang reason for in the image of God, He created man. Ayan po. Maalala nyo po, hindi ba? Hiningahan po ng Diyos yung putik. And Adam became a living being. So may parte po ng Panginoon yung hininga siguro o yung breath of life ang tao. Ang tao po ay may parte dyan na parte ng Diyos, yung hininga. Ngayon, kung pinatay mo yan, alam niya Hindi ba? Alam niya Alam niya nga ang ating iniisip o ano yung kwan natin damdamin natin Bakit? Ay, naandun yung hininga niya o yung breath of life. Yun lang ang sapantahan ko. Bakit talastas niya ang ating mga damdamin o ano yung ating iniisip o ang ating mga, kung tayo ay nalulungkot, alam niya umiiyak, hindi ba? Dahil sobra na ang korupsyon o alam po ng Diyos kung ang tao ay umiiyak na dahil wala nang magawa. Ngayon, kung ito ay papatayin, yung tao na yan ay naandun po yung hininga Hindi ba? Alam ng Diyos sinong pumatay. Hindi ba? Kaya pagbabayaran nung pumatay kahit na pa isinunggo siya o binayaran siya, ay dalawa sila. Pati yung nagbayad. Hindi ba? At alam natin na mas mabigat ang parusa nung nagbayad o yung nagpapatay. Whoever shed man's blood, by man his blood shall be shed. For in the image of God, He made man. Or in the image of God, He created man. Ayan po. Hindi ba? Mayroong sabihin natin na katangian yun na Diyos o may portion sa kanya yung hininga
O sa iba, ang tawag nila siguro dyan ay espiritu. Pero kung babasahin natin ang Genesis ay ganun nga, hiningahan eh. Hiningahan ng Diyos eh. Yung nostril ni Adam at Adam became a living being. Ayan po, ano? Ay sinabi po yan. Wala pa si Moses ay nung marami ng tao, nung dumami ng dumami ang tao, ay nagkakagulo na, ayun, ibinigay na ang 10 utos. Ayan po, para malinaw na. Oh. Pero sa ating konsensya, alam natin na bawal ang pumatay. Kahit hindi itinuro, kahit na hindi natin nabasa, may porsyon sa ating kaisipan na hindi magandang pumatay. Ay bakit ito ay parang ini-encourage ni Sarah na madali lang pumatay? O 5,000 lang para pumatay. Hindi ba? O, ulitin ko napakamura niyan. O, ay sa bagay, kung ordinaryong tao lang ba yung papatayin, medyo mura siguro. Ay pero kung mistress, ay medyo beauty po yan eh. O siguro may kaya din yan. Ay delikado ko. Delikado po kung yan. Celebrity o ano yan. Hindi ba? Siyempre may mga bodyguard yan eh. O may mga supporter yan. Hindi ba? Ay pero ako hindi ko na ini-encourage yan. Kung sakali man na mayroong ganon, kung sakali man na may mistress, ay hindi naman natin alam kung talagang totoo yan. Pero kung sakali man, ay ipasa Diyos na lang. Bakit ka papatay ng tao? Hindi ba? Ipasa Diyos na lang. At yan po ang payo ng mga apostoles. O ni Kristo. Cast all your cares upon Him because He cares for you. Ayan po eh. Kung ano man yung bumabagabag sa inyong kaisipan, ay ipasa Diyos na lang. Ayan po, Ngayon, ito sa Matthew 26, verse 52, noong hinugot ni Pedro yung tabak o yung itak niya o yung sword siguro yan, ay sinabihan siya ni Jesus Christ. Sa Matthew 26 verse 52, put your sword back in its place. Ibalik mo kanya ang iyong tabak sa kanyang kaluban o yung lalagyanan. Jesus said to him, for all who draw the sword will die by the sword. Ayan po eh. Hindi ba? Kaya iwasan po natin yung ganyan. Ay bakit ipagmamalaki natin na kaya natin o alam natin o kilala natin yung mga pumapatay o madali lang pumatay? Huwag po natin i-encourage ang mga bata kasi nadadala nila yan sa pagtanda. Ay hamak mo dyan ata sa Mindanao, mayroong binugbog na teacher eh, na mga estudyante, ang bumugbog estudyante, namatay atay. Ay kasi nga, ayan ganyan siguro. Culture of kultura na siguro yan eh. Ayan ganyan. Violent, hindi ba? Ayan po, ang nakakatakot dyan. Vice President ka, tapos ganun ang lumalabas sa iyong bunganga. Mali po yan. Dapat i-encourage mo na maging law-abiding citizen. Hindi ba? Para walang problema. Maging law-abiding citizen tayo. Kasi nga, yan ang sinabi ni Paul obey governing authority. Di ba? For there is no authority that is not established by God. All authority that exists now is established by God. Pero sa akin, is allowed by God. Inallow niya yan eh. Kaya, sumunod. Ngayon, ay baka sabihin nyo na, ay tika muna, ay mga kurap yan. Ay tika muna, ay manluluko yan. O kaya ay may tawag dyan oppressor yan.
O kaya, ang tawag dyan ay yung minamanipulit tayo. Ganun po eh. O, ay kahit na. Ano ba tawag doon? Nasabi ko na kahapon yan eh. Parang ino-oppress na minamanipulit. Exploit. Ini-exploit tayo, hindi ba? O, niluluko tayo eh. Ini-exploit. Bayad na tayo ng bayad ng buwis, pero ay sila pala, yung mga flood control nila, ay grabe na, hindi ba? Exploitation po ang tawag dyan. Ay kahit na ganyan, ipasa Diyos na lang natin. Hindi ba? O, ipasa Diyos na lang. Kasi nga, anytime, pwede silang, gagawa ng paraan ang Diyos eh, para sila ay ibilanggo. Ganun po yan eh. O, yun po, ang kwan natin dyan, huwag natin ilagay sa ating sariling kamay na pwede tayong babayad ng mamamatay tao. Huwag po ganun. At huwag natin ipagmalaki. O huwag nating sabihin, bagkus ay sumunod tayo. Maging law-abiding citizen tayo. Kasi yun nga ang utos ng Diyos eh. Bakit? Ay kaya niyang tanggalin yan eh. Anytime. Kaya niya. Kaya doon tayo maniwala. Parang Romans lang yan eh. Sino ba ang nagpapatay kay Jesus Christ ay Romans? Ay bumagsak din ang Romans, hindi ba? Ganun lang po yan. Sige po, at hanggang dito na lang po, at dalayan ko po sa Panginoon, sa ating pakikinig ay mayroon tayong natutunan na wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.